service namin. So napakaganda ng napakaganda ng topic. Breaking free with the Anointed One. Interview mo na kita. Ang ganda ng kanta mo. Yeah, di nagkulang. Di ka nagkulang. Ang Diyos sa atin lahat. Di ba? I mean, tagos puso no? Bakit yun yung napili mo pala? Alam mo yung yung tawag pa yung Holy Spirit yung kumakanta sa katawan. Nakapili ko yung, kasi alam ko di talaga nagkulang ng Diyos. Tayo na lang yung decision para sa sarili natin. Hindi natin isa-sana si God. Pero madadapat tayo. Continue. Ate, ikaw, kumusta? Ano pangalan mo? Hilaria. Maganda. Nasa puso talaga yun. Saka marami akong natutunan doon sa yung kailangan magpakatotoo tayo sa isip natin ang bukal sa natin. Anyway. Tama. Kumanta. Tama ba? Pakatag tayo sa ating Pananampalataya. Stay blessed lang po. Thank you. Mga kasalanan, sa mga heartaches, gano'n. Napatawad mo na? Hindi ko pa napatawad, pero pinaprocess ko pa. Yeah, pinagpipray mo pa? Oo, Thank you. Ano pangalan mo? Maricar. Maricar. Thank you, ate. At kita-kits tayo sa sunod, Thank you. About bondage is really, let's go back to the people of Israel. You realize that God promises every child of God. Yeah. And There's no more turning back. there are promises in everyone's life. Yes, I will encourage you to then the promises are good. Because the word says, if my people who are called according to my name, that is weak children, will humble themselves. And my Lord, your Lord, I will heal them and I will heal their land. Repent. I-close na. How are you? Say hi to the vlog. Anong pangalan mo? Ha? Mildred. Mildred, ikaw. Anong... Hi. How are you? Doing done? Oh. Can, did you eat lunch? Lunch? Hi, tour guide. Hi. Ikaw. Kaya tuwa na kay God. Kasi God nga is laging may plano para sa atin. Huwag na kayong dalawang isip. Tanggapin na natin si Jesus. Si God. Tulad ngayon sa sitwasyon ngayon, kailangan talaga natin sa puso si God. Hindi natin alam kung nangyari, kinabukasan. Hindi manalig sa Diyos. Halika. Yan, down po. Nakikinig po daw na sa harapan po daw kanina. Ano yung intake mo sa preaching kanina? Para sa akin po, the message is clear that we should never dwell in our past because we have been renewed by Christ and we have been set free from our bondages. So as a new creation of God, we should dwell more in the Word of God, meditating it day and night as we have been already victorious in our walk with God. That's Hi, Brother Minar. Thank you for your commitment in the ministry and Sister Priscilla and all the workers of GIL. Pastor Lawrence, Pastor Johnny, Ate May, and to all GIL Tabuk. We will be there on July 11. See you! Importante yun yung puso. Amen. Kasi sa puso nagsimula lahat ng kasalanan. So, your desire to follow God, makita po doon. Because when you accept Christ as your Lord and Savior, ang nababago sa iyong relasyon sa Panginoon, yung character mo. As we become mature in the faith, is that you become Christ-like. And then, mga
thank you po. At we look, next Friday, see you po. Kita-kitsa po tayo. And we bless you. It's an honor ka always in our lives. Okay? At maging masaya sa paglingkod sa Panginoon. Bye-bye. And see you soon. So, yun po, no? Magtatapos yung araw namin. So, God bless you everyone. God bless. Uy, God bless. Bless you, everyone. At sa hindi namin nakasama, naway makasama namin kayo ulit. No? Sabihin mo, kita-kits. Kita-kits, guys. Para matantay ko lang po. God bless you.